Swerte mo pa rin. Bakit? Kasi may marirealize ka sa ipapaliwanag ko. Tingnan mo to. On how most people live their life. Marami akong kakilala, ito nangyari sa buhay nila. In case you don't know, lahat tayo mamamatay. Swerte na pag umabot ka sa edad na 80. Swerte na pag umabot ka ng 70 sa panahon ngayon. Yan ang totoo. Ngayon, ano nangyari sa maraming tao? Ipinanganak from 0, umabot ng 10 years old, umabot ng teenager, umabot ng 19. Ano nangyari? Ano ginawa? Ano ba ginawa natin? Nabuhay, tumawa, natuto, naglaro, nag-enjoy lang ng buhay. We just enjoyed life. Kailan nagsisimula magtrabaho ang isang tao? Normally, nagsisimula at the age of 20. Nagtrabaho hanggang 30, nagtrabaho hanggang 40, magaling naman sa trabaho, ang galing na empleyado. Dumating na 50, nagtatrabaho pa rin. Umabot ng 60, narating ang pinakamataas sa posisyon sa kumpanya. Pagdating ng 65, sinipa na. Bakit? Retired na. Matanda na. Ngayon, kung ikaw ay mabubuhay pa ng 15 taon, hanggang 70, hanggang 80, ano ang buhay mo kung wala kang pera? Wala kang negosyo, wala kang paupahan. Ano ka? Oh no! Kalabit pengi sa mga anak mo? Apo, anak, pengi naman pera. Yan ba ang gusto nating buhay? So marami akong kakilala, umabot ng 65, walang pera. Ano mangyayari? You will be so tired, you will regret, sana bata ka pa ulit. At dapat doon ka pa nagnegosyo. Ano mangyayari? You're just waiting for death to come. Hinihintay mo na lang mamatay ka. Yun ba ang gusto natin? Ano yung point ko? Simula 20 hanggang 65, marami akong kakilala, nag-survive na lang ng Monday to Friday, naglasing na lang ng weekends, tumigil matuto, at complain ng complain kung gaano kahirap ang buhay. They complain about how hard and unfair life is. Kasi ang mindset nila, work, 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 work. Tama o tama? Ano ibig ko sabihin? Hindi masamang mag-work. Ang sinasabi ko lang, dapat habang nag-work ka, may ginagawa kang iba para isang araw, pwede ka mag-resign sa work mo. Change our mindset. Change your mindset and change your life. That's what I did with my life. Filipino mindset. 22 gagraduate, 30 nagtatrabaho, 40 sawa sa trabaho, 60 resign sa trabaho, 70 patay kakatrabaho. Yan ang utak ng maraming Pilipino. Trabaho, sweldo, bayad, utang. Trabaho, sweldo, bayad, utang. Ano ang ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, mas mahalaga pala ang oras kaysa sa pera. Kasi ang pera kung mawawala sa iyo ngayon, kaya mo kitain pa. Samantalang ang oras na lumipas na at pagkakataon lumipas na, gusto mong ibalik isang araw, pag matanda ka na, ay hindi mo na kayang ibalik pa. Yan ang nangyari sa maraming Pilipino. Trabaho, sweldo, bayad, utang. Trabaho, sweldo, bayad, utang. Tumanda na lang ng paikot-ikot ang nangyayari. Ganon din ang maraming kakilala kong OFWs. Paikot, ikot, ikot, ikot. Kaya may nagsabi sa akin, Romano, ang ganda niyan. Ang ganda na nangyari sa'yo. Pero ito masakit. The rich get richer because the poor thinks every opportunity is a scam. Welcome to the good life of JC. Welcome sa'yo. Ito po ay online negosyo. Sa panahon ngayon, 3 bagay lang ang mahalaga. Pagkain, health mo, health natin, pera. 3 bagay lang. Food, health, and money. Anong dahilan? Social distancing, COVID-19, ang mga restaurants, ang dami nagsasara. Ilang restaurants na malalaki, mga sikat, nagsarado. Bakit? Hindi sila pwedeng punuin. Bawal. Nagbabayad ng upa.
Ang sinihan hindi pwede magbukas. Ang spa hindi rin pwede magbukas. Lalo na ang gym hindi pwede magbukas sa panahon ngayon. Ang dami nagsarado na because of this social distancing. Anong business trends? Ano ang uso na pumapatok? Online business. Online business, para kang may Lazada, may Shopee, may OLX, etc. Online negosyo. Bakit negosyo? Tanong, bakit negosyo? Kailan ka ba dapat magninegosyo? Habang bata ka pa o habang may lakas ka pa? Kapag may oportunidad na dumaan sa harapan mo, subukan mo na. Hindi yung kung kailan matanda ka na, saka pa maghahanap ng oportunidad. Because, anong sabi ko? Mas mahalaga ang oras kaysa sa pera. Kasi lahat tayo tumatanda at mamamatay isang araw. Okay lang mamatay ka kung nakuha mo ang mga pangarap mo sa buhay. Kasi lahat naman tayo mamamatay. Importante bago ka mamatay, nakuha mo mga pangarap mo sa buhay. Pero paano mo makukuha ang pangarap mo sa buhay kung wala kang pera? Oportunidad para kumita ng malaking pera. Pag binigyan kita ng solusyon, anong gusto mo? Temporary o permanent? I'm sure isasagot mo permanent. Career, abroad, business. Mamili tayo ha? Career, temporary o permanent? Trabahuhin mo yan 5 years, trabahuhin mo yan ng 10 years, trabahuhin mo yan ng 20 years, 30 years, 60 years, 65, kahit ang galing mo sa karir mo, out ka pa din. So lalabas siya, hindi siya permanent, kundi temporary. Abroad, temporary o permanent? Trabahuhin mo ng 5 years, trabahuhin mo ng 10 years, 20 years, 30 years, nag-abroad ka, malayo ka sa pamilya mo. At the age of 60 to 65, out ka pa din. Lalabas siya, temporary, hindi permanent. Business. Business, temporary o permanent? Trabahuhin mo ito ng mali, ang negosyo, at hindi ka nagpaturo, katulad ng ginagawa namin sa team namin, magiging temporary kasi mali. Trabahuhin mo ng tama dahil umatin ka ng mga trainings online, magiging permanent. Magiging tama ka. Lahat yan nakabase sa iyo. Bakit ba hindi nagninegosyo ang mga tao? Bakit? Kasi may mga taong business-oriented, may mga tao na mga career-oriented. Business. Bakit hindi nagbibusiness sa mga tao? Kasi wala daw pera. Kasi wala daw time. Kasi wala daw alam. Kasi hindi raw hilig. Kasi hindi raw linya. Lalo na ako, hindi ko linya to. Ang linya ko kumanta at saka umarte. Risky daw. Lahat naman ng bagay sa mundo, risky. Tumawid ka nga lang sa kalsada, it's a risk. Bakit? Pwede ka masagasaan. Pwede ba malugi? Pwede naman malugi. Lalo na mga empleyado, matagal ng lugi. Natalo na sila. Bakit? Marami ng oras na sinayang na hindi naman umaasenso. Life cycle natin sa buhay. Katulad ng sinabi sa akin ng magulang ko. Romano, mag-aral ka maigi para pag-graduate mo, ikaw ay maghanap ng magandang trabaho. Nagtrabaho. At the age of 60 to 65, kahit magaling sa trabaho, out ka pa din. Kasi bakit? Retired ka na. Ang tanong, may pera ka kaya? 65. Siguro meron, siguro wala. Pero karamihan ng mga nag-retired, walang pera. Wala na kasing trabaho. Tigil ang trabaho. Ang tanong, may sweldo ka pa kaya? Wala ka na ring salary. Wala ka na ring sweldo. Kasi bakit? Titigil yan kasi hindi ka na nga nagtatrabaho. 65 ka na. Ang gastos ba tuloy? Tuloy ang gastos, kaibigan. Tuloy yan. Wala kang magagawa. Mabubuhay ka pa eh. Tuloy-tuloy yan. Business ngayon. Ang gagawin mo, kung may pera ka. Kunyari, ikaw ay nakautang. Kunyari, ikaw ay may retirement funds.
Kunyari may naipon ka at the age of 65. Kunyari lang ha. Ano gagawin mo at the age of 65 para mabuhay ka pa na maganda? Magbi-business ka rin. Kung bakit naman iniiwasan ng lahat o maraming tao na magnegosyo, doon din pala siya babagsak pag matanda na siya. Kailangan ba ng pera? 65 ka na para mag-business? Kailangan. Kailangan mo bigyan ng time. Kailangan may alam ka. Kailangan hiligin mo. Kailangan nalinyahin mo. Risky ba? Risky din. Pwede ka pa rin malugi. Yan ang katotohanan. O ngayon, ito na maganda. Tanong ko sa inyo, tanong ko sa iyo kaibigan na nakikinig ngayon, business now or later? Pag ngayon ka nag-decide, ngayon mo papasukin, ngayon mo gagawin, ngayon mo aralin, ngayon mo matututunan, ngayon ka kikita habang bata ka pa. Balang araw, magdi-decide ka pa din, papasukin mo pa din, gagawin mo pa din, aaralin mo pa din, matututunan mo pa rin balang araw pag matanda ka na, pero balang araw ka pa kikita. Oh no! So, tanong ko sa'yo, business, ngayon o balang araw? Pagpalagay natin, nagsimula ka ng bata. At the age of 25, plus 5, naging 30 years old ka. Nag-fail ka sa business. Ang tanong, pwede ka pa kaya umulit? Pwede pa kasi bata ka pa. 65, nag-business ka, plus 5. Ang nangyari, nag-fail ka. Ang tanong, pwede mo pa kaya ulitin? Alanganin na. Samantalang pagbata ka, nag-succeed ka, may enjoy mo sa mahabang panahon hanggang 80. Naging milyonaryo, bilyonaryo ka, dito natin ilagay 70. Nag-succeed ka din. Naging milyonaryo, bilyonaryo ka. Ang tanong, pwede mo pa kaya ma-enjoy? Ang hirap pa kaya? Ang hirap pa kaya niyan? Bakit? Ang hirap pumunta sa isang malamig na lugar na nirarayuma ka na. Ang hirap naman sa isang babae na 70 ka, ang dami mong pera, pupunta ka sa Boracay na nakatupis ka. So ang tanong ko sa'yo, kailan ka dapat magsimula? Ngayon o balang araw? Business, now or later? Pag ngayon, bigyan mo ng time. Bigyan mo ng effort. Kasama mo kaming team. Kapalit naman yan buhay mo. Meaning, kung saan mo tinatapon ang time mo ngayon at tinatapon mo ang effort mo ngayon, ay tinatapon mo buhay mo. Kung saan mo rin binibigay ang time mo ngayon, dahil tumatanda tayo, kung saan mo bibigay ang time mo ngayon at buhay mo at effort mo para sa buhay mo rin. Mag-decide ka now. Okay, ito na. Si Henry Ford started at the age of 40. Si Sam Walton started at the age of 44. Business to ha. Si Ray Kroc started at the age of 52. McDonald's. Hernan Sandler's KFC, Kentucky Fried Chicken, started at the age of 65. So ikaw kaibigan na nakikinig ngayon, nanonood ngayon, it's never too late. Ang tanong, kung hindi ngayon, kailan ka magsisimula mag-business? Na malinaw naman na ang pag-asenso ay nasa pagninegosyo. Ngayon, anong klase negosyo? Sa panahon ngayon, na sa maliit na puhunan ay pwede kang yumaman. Gusto mo na ba yung second video? Mag-message ka kung gusto mo at mapanood mo.